Sa puntong ito, makakasama natin ay isang political science professor na mula sa New Era University. Kasama natin si Dr. Joseph Asuncion. Sir Asuncion, magandang tanghali na tayo. Ano? Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Med. Maganda pag-usapan natin, Dr. Asuncion, itong midterm elections na ito na parang tila napaka-masalimuot, napakadami ng pinagdadaanan at parang tila nag-aagawan sa mga kandidato ang iba't ibang mga partido dahil hindi mo alam kung may namamangka ba sa dalawang ilog o hindi mo alam kung saan panig ba kakampi. Kaya yung mga kababayan natin medyo nalilito. Pero bakit po tila parang napaka-masalimuot itong eleksyon na ito? But this is just a midterm election but not a presidential election. Normally yan ang nasa isip natin na ang presidential election dapat mas maingay kaysa sa ano. Pero ang katotohanan niyan, dahil ang midterm election ay pupunuhan mo mula taas hanggang baba kasi. Kaya mas marami ang tatakbo sa halalang ganito. Kaya nagiging mas masalimuot siya, na mas nagiging magulo, sapagkat ang labanan dito ay mas personal. Ang mga kandidato ay mas malalapit sa mga tao. At makikita mo na kapag mas malapit ang iyong ugnayan doon sa mga kandidato, mas personal ang ano mo sa kanila. Oo. Gusto kong sundutin yung binanggit mo, Sir Asuncion, ano, na ang pag nag-uusapan ay mas personal. Does it also mean na nagkakaroon din ng personalan pagdating doon sa mga political rivalries and also yung mga magkakamag-anak sa politika, nagkakapersonalan na rin sila? Yes. Kung kaya makikita mo na ang palitan ng mga salita, no? Paninira, mga ganito ay mas obvious sa ganitong mga sitwasyon sa midterm. Sapagkat nagiging close yung mga relatives, nagiging close ang kandidato at saka yung mga botante. No? Kaya parang ang tingin natin ay mas masalimuot sapagkat mas marami tayong kandidato pagdating sa midterm kaysa sa presidential election. Kasi mostly talaga mga nakafocus ngayon sa iba't ibang mga posisyon, hindi kagaya pag presidential, sa presidente at sa vice-presidente nakafocus. Ano? But I'm just curious, Sir Asuncion, because ang daming mga surveys na lumabas before the election day na sinasabing nangunguna ay si Erwin Tulfo, may lumabas minsan nanguna ay si Bongo pagkatapos nung naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Why do you think nagkaroon ng factor yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte para mas nangibabaw, mas nanguna yung pangalan ni Senador Bongo doon sa mga lumabas na mga surveys natin? Una kasi pagdating sa survey, ang tinitignan ng mga botante dyan, yung mga randomized kasi yan eh. Ang nakikita nila is yung mas malapit na ugnayan nung mga kandidato doon sa mga tao mismo. How they participated in their lives, kabuhayan nila. Mas personal, mas malapit yung kanilang, mas actual yung personal na tulong na nagagawa nitong mga tao na ito. Kalimbawa itong si Bongo, sila Tulfo, alam naman natin sila, merong mga channel sa mga ano yan eh. They have a lot of followers. Ito naman sila mo, meron yung malasakit program niya. So ang ibig sabihin, they're closer to the people and people want a manifestation of that sa mga kandidato. Kaya ito yung nakikita nila. Ngayon, kung may kahinaan yung isang bagay na nakita nilang pinaboran, di ba? Magsiship yung kanilang simpatya sa kabila. Papalit-palit yan. Kung sinong inaakala nilang tama sa pananaw nila, doon sila pumapanig kaagad. Kaya makikita mo na merong malakas na pag-shift ng mga simpatya ng mga tao. Does it also mean, Dr. Asuncion, na malakas pa rin talaga ang dating ng pangalan ng mga Duterte? Kasi karay-karay niya eh, bit-bit niya yung mga kaalyado niya na nakatutulong din sa kanila eh. Hindi natin maiiwasan na malakas pa rin ang dating ng Duterte sapagkat alam mo naman siya ang nanguna tungkol dyan sa tungkol sa mga drug war na ganyan. At ang gusto ng tao, aksyon kaagad na makikita. At yung binibitawan niyang salita na igagawa niya sa aksyon, ito'y daladala niya kahit na ngayon pa nakaditenengan na siya. Pero malakas pa rin ang dating niya sa tao. Hindi natin maiaalis yun. Sa mga personal na nakaramdam ng mga ganong ano niya. Maliban doon sa mga tao, of course, others who were victim of this. Halimbawa yung mga victim ng mga
patay-patay na ganyan. Siyempre, Yung mga MJK. malayo sila. Pero kung bibilangin mo pa rin yung higit na Pilipino na nakinabang doon sa drug war, lalong-lalo na ang iniingatan niya dyan, yung mga kabataan, di ba? Yeah. Pagkakabataan na yung pinag-uusapan, siyempre mas closer ang mga tao dyan, mga magulang lalo na. Kaya nananatili sa mas gusto nila yung action, hindi yung puro salita lang, no? Naipakita siguro ni Duterte sa kanila yan, kaya yan ang talagang pininindigan ng maraming mga Pilipino sa I kanila. think the logic we got there kasi former President Rodrigo Duterte is more on action na hindi masyadong masalita. And madalas ang nangyayari, iba yung sasabihin niya sa ginagawa niya eh. Hindi ba, sir, ano? Minsan ganun. But now, having the Vice President Sara Duterte, this impeachment after the election, what do you think will be the impact of these midterm elections to the upcoming impeachment trial of the Vice President? Because of course, yung mga miyembro ng alyansa will be in favor of the Marcos administration. But then again, kasi naandyan yung mga kaalyado pa rin ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa tingin nyo, sir, yung issue na to ng politika, walang imposible. Posibleng si ganito ay mag-yes na ang inaasahan ng tao ay no, at posibleng si magno-no ay mag-yes. Yes, definitely. Makikita mo na ang posisyon ng mga tao dyan nakabase sa result ng halalan na ito. Okay. Siyempre, kung yung mga dati na nandyan na gusto ng yes, at nakita niya medyo maaalangan sila dahil nagbago ang resulta ng eleksyon, parang pumanig sa kabila. So, ibig sabihin, pwede anytime they can always say yes or no on their part. Depende sa kung ano ang alam nila na mas lamang, mas liyamado sa panalo kaysa tatalo. Yun ang magiging ano niyan. So ganito ngayon, ang resulta ng halalang ito ay magsasabi na kung ang mas maraming tao ni Sara ay manalo, siyempre magagawa nila ng paraan. Kung sa kabila naman, magagawa nila ng paraan. So, dyan makabase ngayon kung sinong may hawak. Kasi it's not actually whether you have done wrong or right sa impeachment. It is a number game. This is a democratic country. And we are relying solely on the numbers. Kaya ganyan ang maaaring resulta niya. But if they will answer yes and they will answer no on this upcoming impeachment trial, it will have a lasting impact on their name. Oh, siyempre naman. Oh. Magiging tawag sa kanila, baka nagbabalimbing o ano. Oo, yung iba kasi parang ang tawag niya, political butterfly pa sa iba, no? But having said that, this midterm election is happening now 2025. Let's move forward on 2028. Bilis lang ang panahon eh, Sir Asuncion. Ngayon pa lang parang they are looking forward na with the presidential election in 2028. Sino yung sa tingin nyo na malakas na posibleng magbanggaan on the presidential election of 2028? Is it possible na ang magbanggaan dyan is Sara and Romualdez? And how do you see the Romualdez presidency? In the Philippine history ba, may mga pagkakataon na rin na may mga former House Speakers na nag-attempt na tumakbo bilang presidente? Ang isang halimbawa dyan, si De Venecia. Ayan. Merong mga nag-attempt talaga na tumakbo bilang presidente coming from being House Speaker. Okay. Pero mas higit na mas marami, alam natin, sa Senate. Sapagkat alam naman natin yung nagiging standard dyan, the Senate, House of Senate, is actually the training ground for future presidents. Kaya Correct. ganyan. Not so much with the, although wala namang violation doon, pero kalimitan ganun ang trend na nangyari sa kasaysayan ng ating politika sa Pilipinas. Senate, not speakers or not in So the Congress. mas may impact sa tao yung mga senador Yes, kesa mas- yung mga nanggaling yes. sa At yung mababang mga kapuluran. nag-a-attempt pati. Naging trend na kasi, naging history na ang nag-a-attempt yung mga galing sa na upper house kaysa sa lower house. Okay. Having said that, let's talk about the House of Representatives. Most of the members of the Quadcom, na kasama doon sa prosecution team sa impeachment trial of Vice President Sara Duterte, what is going to happen kung hindi manalo yung mga kongresista na bahagi ng prosecution team? Ano ba to? Hihina ba sila dahil mapapalitan sila ng ibang miyembro ng prosecution team? Or mas lalakas pa sila because they have now new options, new choices who will be part of the prosecution team of the impeachment trial? Ganito pa rin yan ang mangyayari dyan because
the movement of the case, the impeachment case is coming from the House Committee on Justice. Okay. Kaya titingnan nila kung they have the numbers to elevate the case to the Senate. Ganyan. Pero if they will not be able to get the number needed to elevate the case, kasi nga humina sila, bumaba yung number nila, yun ang mangyayari, mamamatay yung impeachment doon pa lang sa first stage. Okay. Hindi na makakaakyat sa Senado. But once na umakyat sa Senado, doon ang battle, makikita kung sinong higit na nakalalamang na doon sa government. Okay. Kasi before the election, ang parang pinaka ipinapakita ngayon ng mga kongresista is yung mga ayuda. Although we do not want our country to be another ayuda nation. May kasabihan tayo sir, di ba? Don't give them fish. Teach them how to fish. Pero syempre, ang mga Pilipino, matalino naman ang Pilipino, kailangan pa rin ng pera. Pero although we have a lot of ayudas, we have AIX, we have the Tupad, of course, yung sikat yung AKAP, and of course, the 4Ps, no? Yung Pantawid program. Pantawid program ng mga mahihirap nating kababayan. Pero two questions. The first one, is it effective na puro ayuda ang ibinibigay sa halip na magtuon tayo ng budget for infrastructure, health, and employment? Second question, effective ba yung isang politiko sa mga botante na ang bukang bibig niya ay mamimigay ako ng ayuda? Mas nakakatulong ba yon sa kanilang popularity or mas nagiging down para sa mga botante yon? Normally, makikita mo ang Filipino culture natin, yung kalagayan ng mga Pilipino ngayon, na umaasa sa ganyan, sa mga ayuda. Minsan itong mga tao na kandidato na naglaging nangangako sa mga ayuda na ganyan, may mga taong tumitingin sa kanila na hindi maganda. Pero higit na mas marami, kasi sorry to say, pero marami kasi sa ating mga Pilipino, we rely on these things Mas gusto nila yung easy life na meron na kaagad ayuda na ganyan. Kaya yun ang nagiging resulta ng pamimigay ng mga ganito. Kaya may batas tayo na pinipigilan yung mga kandidato na magbigay. Lalo yung nagbibigay ng ayuda na may mga nilalagay na pangalan, mga ano, at inaakala nila na maging malakas. Totoo yun. No? Pag pinag-uusapan natin yung mga taong kumakalamang sikmura, siyempre, ano pa bang i-expect natin sa kanila? In place of the ballot, ang inaano nila, mas mahalaga yung may nagsasalita, nangangako. Meron namang isa, nagbibigay. Correct. Di ano na lang ang bibigyan nila ng pansin. Di mas mainam na ito, may binigay. Ito nangangako lang. Pagdating ng araw, hindi naman niya tinutupad. Parang yung direct na nakukuha nilang benefits, yun ang nananatili sa kanilang isip pagdating ng halalan. Pero do you think the Filipino voters now, mas matalino ba ang Pilipinong botante ngayon kumpara noon o mas madaling mauto ang mga botante sa panahon ngayon? Meron tayong mga generations na iba-iba, mga Generation Z, Generation X. Pero iba-iba ang kanilang trato sa panahon nila. Iba-iba ang tingin nila pagdating sa mga ganyang halalan. Lalo na yung mga baguhan na ngayon na nabigyan na ng sapat na information. Social media kasi tayo, mga technology, malaki na naitutulong sa atin. Nai-educate ang ating mga voters. Correct. Kaya mas mainam, malalaman natin na masasabi natin na mas matalino sila ngayon because of these social media influences na sinasabi, get the money, but do not vote for them. Mga ganun ba? So, yun ang nagiging play ng mga ganyan, pamimigay ng mga ayuda na yan. Sa effect nito sa mga darating ng mga And the battleground now is really the social media. Mas marami na ngayon ang mga politiko nag-i-invest na sila sa kanilang social media campaign rather than yung the traditional way. And marami na rin na yung mga trolls yung mga nagko-comment, di ba sir, yun ang ginagamit nila para mapaganda yung kanilang pangalan Yung mga iba, you can make use of their finances. Yan, yung financial capabilities nila. They might form other people, group of people to, elevate or influence yung pampagandahin yung kanilang personality. Binibigyan sila. So they will create a survey, ganyan. Tapos bibigyan ng pera, ganyan. Then they will create something that will uplift their personality in the eyes of the Filipino people. Kaya ganun ang nangyayari na akala natin, they try to mind condition people na itong ganitong kandidato magaling ito, ganito. Kaya kahit sa mga anumang platforms, pinapasok na nila lahat-lahat. So whoever had this financial capability, mas nakakalamang sa anumang uri ng halalan. Having said that, you've mentioned, Sir Asuncion, yung surveys, because in the recent surveys,
parang nagsulputan yung mga survey firms. I remember nung ako estudyante pa, parang dalawa lang yung kilalang mga survey firms. But now, parang kaliwat kanan yung mga survey firms na naglalabasan. But, you know, people are keep on asking, saan ba kayo nag-survey? Parang ako, hindi ako nakakatanggap ng ganyang survey. Parang kami, hindi pa namin na-experience magkaroon ng ganyang survey. The question is, how reliable are these survey firms? That's the first question. Second question, are these survey firms helpful or are they just simply mind conditioning? People, if they are not well educated about the real track record of these candidates and they just rely on these surveys, madadala sila. Especially yung mga walang pakialam, ang gusto lang nila, bumoto sila. Okay. Yung mga nakikita nila, parang nakukondisyon sila na, ito pala si ganito. Kahit papaano may konti silang idea about this candidate brought about by these simple surveys that they are doing. Actually, marami na nga sila eh. And they are saying like this and like that. Kung alin ang nakikita ng tao, doon sila nakukondisyon prior to the election. Kaya malaki rin ang nagagawa nila. It's either negative or positive. Depende sa result. Sila nagbabanggahan eh, yung result nila eh. Kaya kung sinong nakakalamang na pinapanood ng tao, inaalam ng tao, binabasa ng tao, yun ang mabibigyan ng advantage. Okay. Using Kasi survey. marami ngayon sa, like for example on TikTok and also on Facebook, yung mga kalye surveys na pumupunta sila sa mga palengke, sa mga tricycle terminals para magtanong mismo, may ebidensya mismo na talagang nag-i-interview sila ng mga tao. And people are saying opposite of what is being shown on these survey firms. I mean, paano yung ganitong sistema, Sir Asuncion? Parang iba yung lumalabas sa mga survey firms, iba naman yung lumalabas doon sa mga kalye surveys on social media. Kaya nga ang sinasabi natin dito, conforme sa ang tao kung saan siya nanonood, kung anong tinatangkilik niyang uri ng survey. Okay. Kung nabiglang ito ang pinili niya at maganda yung result, ayun, may tama sa kanya yon. Magiging ano siya, may influensyan siya tungkol dun sa mga result na yon. No? Kaya depende rin sa pag-establish ng identity o integrity ng isang survey firm. Kung nagbigay siya ng magandang, halimbawa katulad ng SWS at saka yung Pulse Asia, kung yan ang kinilala ng mga tao at ng buong Pilipinas na parang legitimate, so it all depends on the legitimacy of this kind of survey organization. Kung medyo mataas ang integridad nito, malaki ang influensya sa mga tao. At kapag ang lumabas na halimbawa survey last election, ay nangyari na naman ngayon na yung sinurvey nila is lumabas, sinurvey nila sa susunod lumabas, ibig sabihin ang kanilang integrity ay matibay. Kaya yan ang titignan ng tao. Hindi na sila titingin sa ibang survey. Titignan na lang nila sa mga susunod na survey. Yung organization na yun na nagbibigay ng result. Hindi yung mga kalye na yan na nagbibigay ng ngayon lang ng mga resulta at walang kasiguraduhan. That's primarily because of social media na eh. Before, wala talagang social media. But, you know, I'm just curious, Sir Asuncion, here in the Philippines, do you think we still lack educational literacy in terms of elections for the Filipino voters? Or do you see a further enhancement of the education literacy for Filipino voters para mas maintindihan nila yung halaga ng resulta ng eleksyon? Meron tayong paraan dyan na para ma-enrich yung literacy ng mga tao tungkol sa election. Yung subukan natin ipasok sa mga curriculum para maidagdag sa talagang pag-aaralan ng mga estudyante. Minsan kasi dumadaan lang dito, lumalakpas doon. Tapos yung pinapakita ng you know, the attitude of our candidates minsan na ano sa mga kandidato, lalo na yung mga kabataan na parang baliwalain na lang nila yung tungkol dyan samantalang napakahalaga ng eleksyon. Babaliwalain nila sapagkat naririnig nila sa mga iba't ibang mga kandidato, yung mga bangayan, yung pagkasira ng isang values sa isang bansa katulad natin, nagsisiraan. At even considering that election-related violence or offenses are more seen in these elections, nakikita natin yan. Kaya sabi nila, kung yung mga mismong magkakamag-anak, nagkakagatan na dyan tungkol dyan, parang na-downgrade yung gana nila na na bigyan pansin talaga kung ano ang kahalagaan ng eleksyon. I see. It must be modeled by
the candidates themselves. Yan. Pero di ba, we already have existing subjects, yung mga social science subjects pertaining to politics. We have the political science, di ba? We also have economic subjects, mga minor subjects yan sa college, na part of, natatouch niya yung mga issue of politics. Sociology is also part of it. But do you think kulang pa? Ibig sabihin, dagdagan lang ng mga ilang part doon sa isang curriculum o isang syllabus. Yung pag-include talaga ng minsan kasi they just do it in passing. Nagiging in passing lang yan. Pero kung tututukan mo ng konti, para ma-internalize ng estudyante talaga yung effect o yung benefits out of knowing something about the real essence and relevance, importance of election, baka sakaling mabago natin konti-konti yung pananaw ng mga kabataan tungkol dyan sa kahalagaan. Gusto kong susugan yan. Huling tanong ko na lang, Sir Asuncion, bago ko tapusin yung interview. Because in this present era, ang daming political analysts sa social media ng mga kabataan. And most of them are college students from different universities. Ano ibig sabihin nito and ano impact nito? Ano to? Ibig sabihin ba talagang may pakialam ang kabataan para sa politika ng bansa o gusto lang ngayon ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon na ipagtanggol kung sino yung sa tingin nila ay dapat na nakaupo sa gobyerno o kumbaga yung kulay nila sa politika? Pwede nating sabihin, there are students really who are like that, knows what they're saying. But there are times also that there are students being used. Yun ang iniwasan natin, yung mga magamit ang mga estudyante na ito para maisulong ang isang personal interest ng isang kandidato, isang organization, isang political party. Yun ang iwasan natin. Pero may mga, hindi naman natin masasabi na wala, may mga estudyante talaga na they are talking about this because they believe it is part of their duty and they're duty bound to do it. Kaya maganda kung gano'n ang magiging participation nila sa political system natin dito sa ating bansa. Tako, Sir Asuncion, bago natin matapos, mensahe lang para sa mga Pilipinong botante ngayon na kasalukuyang nagtutungo sa mga presinto para ipahayag yung kanilang karapatang bumoto. Ano maipapayo ninyo sa libo-libo, milyon-milyon mga Pilipinong botante? Ang maipapayo natin, maganda na ang pagboto natin ay something that is, we like it, we want it, and we really love to do it because it is our duty as citizen of this country to vote. Yung mga iba na nadadala lamang sa emosyon sa pagboto, yung mga iba lamang na nadadala sa impluensya ng mga iba, at hindi sa personal nilang paniniwalang magkakaroon ito ng magandang epekto sa buhay niya at sa buhay ng mga iba pang mga kabataan. Huwag natin gagawin yung ganun. It must be from us. We know that what we are doing is one of our constitutional right to vote. And we must have to be aware kung ano ang mangyayari after election. We should vote for someone who will really carry out all our dreams. All our dreams. So that we will be able to make our country a better place to be. Sa mga kabataan na bumoboto ngayon, excited sila dahil first time nilang mga bumoto. Tiyakin lang ninyo na ang iboboto talaga ninyo ay may mga track record na ang pinanghawa ang kanilang isinusulong ay para sa kapakanan ang edukasyon ng mga kabataan tungo sa magandang Pilipinas. Maraming salamat. Nako, Dr. Asuncion, maraming salamat sa oras, sa pinagkaloob nyo sa amin. Napakarami namin napulot, napakarami namin natutunan para kami nasa classroom. Is Dr. Joseph Asuncion. Maraming salamat, sir.